Tinanong ko yung AI kung paano ko i-introduce yung ating. So ito po ang kanyang sinabi at I wanna read to all of you. At Dr. Athena Gorospe is a respected Filipino theologian, Old Testament scholar, and educator serving at Asian Theological Seminary. She specialized in Old Testament studies, biblical theology, Hebrew, and contextual theology. With a PhD in theology from Fuller Theological Seminary, Dr. Gorospe is widely recognized for integrating biblical scholarship with contemporary issues, helping equip Christian leaders to engage both scripture and society faithfully and meaningfully. Palakpakan po natin at i-welcome po natin Dr. Athena Gorospe. Salamat, Pastor, at salamat, AI. Buti hindi nag-hallucinate si AI. Kasi minsan po, nag-chat GPT ako. Tapos may tinatanong ako na ano yung mga sinulat ng isang person. Kaso yung mga sinabi niya, hindi naman totoo. Hindi naman nasulat ng mga libro. No? Di sinabi ko, alam mo, mali ka. You are wrong. Sabi ko, this person did not write this. Sabi niya, I'm sorry. Yes, this person did not write this, but he could probably have written this. It's something that he could have probably written. So parang nag-conjecture siya at gumawa siya ng kwento dahil sa mga nagawa ng tao. Kaya maging careful din tayo sa ChatGPT at sa mga iba pang AI. Kasi kung minsan, nagpo-project siya gumagawa siya ng sarili niyang data, nag-hallucinate, at maaaring hindi totoo yung sinasabi. Pero Pastor, tama naman po yung mga sinabi. Pero may tendency rin siya na maging palaging complementary, palaging positive yung sinasabi. So kung minsan, pag nabasa mo yung sarili mo, ang galing ko pala, yung pala hindi ba na pala totoo. So, kailangan mag-ingat din tayo kung tayo palaging maging dependent sa AI at hindi na natin magamit ang ating sariling yung isip, no? At para maging kritiko tayo sa mga nangyayari. Praise God, narito ulit ako para makapagbigay ng mensahe sa inyo. Paumanin lang, masyado po tayong naging very busy at may maraming conference the past weeks and years, itong the past year. Kaya kung minsan ay hindi ko kayo nakakasama at hindi ako nakakabahagi ng salita ng Diyos. At ngayon, medyo busy din dahil graduation time sa ATS. Maraming ginigrade, no? Maraming ina-approve, maraming pinapirmahan. At ito rin yung oras na biglang dumating yung kapatid ko galing sa US, kaya medyo nakulangan ng oras. Pero sa biyaya ng Panginoon ay makakabahagi ako ng salita niya ngayon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil binigyan niyo ako ng kalakasan at ng wisdom upang makapagbahagi ng inyong salita. Panginoon, kayo lamang ang makakapagbago ng puso ng mga tao. Kayo lamang ang makakapaghilom ng kanilang sugat sa nakaraan. Kayo lamang po, Panginoon, ang makakagawa ng paraan upang kami ay ma-recognize namin kung paano ang mga sugat sa nakaraan at ang mga trauma ay nakaka-apekto sa buhay namin ngayon. At kayo lamang, Panginoon, sa presensya niyo, namin ito madadala at ma-share sa inyo upang magkaroon kami ng healing at freedom sa trauma ng nakaraan. Panginoon, naway ang salita niyo ang siyang mangusap sa isa sa amin. I'm an unworthy servant, but I ask you, Lord, that you will use me in your own powerful way.
and let your Holy Spirit speak to people today. Thank you, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, nakikita. Hindi ko yan makita kasi naka-reading glasses ako. Okay. Ang kahalagahan ng pagharap sa nakaraang trauma, ang trauma ng nakaraan, o mga sakit o sugat na emosyonal sa nakaraan. Later on, i-define natin more kung ano yung maaari nating i-define na trauma. Sino sa inyo may kilala kay Rick Warren? Kilala niyo ba si Rick Warren? Okay, maaring wala yung iba, hindi ba, no? Medyo yung mas matatanda ang may kilala sa kanya. Okay. Siya ang author ng best-selling book na pinamagatang Purpose-Driven Church. At pastor siya ng isang malaking mega church sa California. Ang pangalan ay Saddleback Church. Ang pangalan ng asawa ni Rick Warren ay Kay Warren. Isang author at kilalang speaker, teacher, at mental health advocate. Ngunit alam nyo ba, nung siya ay 6 years old pa lang, ay nakaranas siya ng pagmolestya sa likod pa man lang ng simbahan kung saan nagpapastor ang kanyang ama. No? 6 years old. Ang nag-abuso sa kanya ay isang 14-year-old boy. Okay? Kwinento niya na to, no? So hindi ito sikreto. Miyembro rin ng simbahan, isang kuya na kanyang pinagkakatiwalaan. Dahil siya 6 years old, alam niya na may mali sa nangyari. Ngunit wala siyang sinabihan dahil bata pa siya at wala siyang lingwahe upang mailarawan ang kanyang naranasan. Kaya ibinaon niya na lang ito sa kanyang memory, ang insidenteng ito, at pilit na kinalimutan. Sa kalaunan ay nakilala niya si Rick Warren at sila'y nagpakasal. Na-share naman niya ang nangyaring ito sa kanyang asawa. Ngunit sa kanilang akala ay maaari na lang itong kalimutan dahil matagal na nangyari ito, wala na siyang reaksyon, kaya nag-focus na lang sila sa lumalawak nilang ministry. Subalit nagkamali sila ng akala. Ang insidenteng ito ay nakaapekto sa kanilang marriage at buhay mag-asawa. Dahil hindi na process, hindi na balikan ni Karen ang nangyari, parang binaon niya lang sa kanyang memory, di ba? Nagkaroon siya ng pagkahumuhi at matinding pagkahiya sa sarili. No? Parang medyo common ho ata na kung naka-experience ka ng pag-aabuso, either physical, sexual, or emotional, na ang nangyayari ay sinisisi mo ang iyong sarili. At nagiging mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Okay? At dahil mababa ang self-image, no, ang pagtingin sa sarili, meron kang guilt at shame na hindi naman dapat mo dinadala, ay nakaka-epekto ito sa relasyon sa iba. Okay. Sa dakong huli, silang mag-asawa ay nagpailalim sa counseling at therapy upang sa ganon ay magkaroon ng healing sa mga nangyari kay Karen nung siya ay bata pa. Ngunit kailangan niya na talagang harapin ang mga nangyari upang maibigay niya ang kanyang sarili ng buong buo sa kanyang asawa. Kasi po ang epekto ko minsan ay nagkakaroon ng parang withholding of affection or love or emotion or trust dahil sa experience of pain in the past. So sa halip na fully mo maibigay ang sarili mo, ay nagkakaroon ng konting parang pag-aalinlangan sa relasyon. Dahil nga ikaw'y nasaktan sa nakaraan. Sa isang pag-aaral na ginawa ni Dr. David Wang sa mga pastor at liderato ng simbahan ng mga Filipino evangelicals, ito yung mga leader na at pastor, napag-alaman niya na more than 50% sa mga ito ay nakaranas ng childhood trauma.
Okay? May trauma sila nung bata pa. Merong silang questionnaire na sinagutan na ito ba'y naranasan mo. At ang resulta ng kanilang research is more than 50% ang mga ito ay nagkaroon ng trauma nung sila ay bata pa. Ano nga ba itong childhood trauma? No? Ang childhood trauma ay ang mga masakit, nakakatakot, mabigat na karanasan ng isang tao nung siya ay bata pa. At ngayon ay nakakaapekto pa sa kanyang buhay o relasyon. Okay? Maaari namang nagkaroon ka ng trauma pero nagkaroon ka ng healing at hindi na to nakakaapekto ngayon. No? Pero maaari rin na kung mapapansin mo sa sarili mo ay yung bang response mo sa isang sitwasyon ay mas mabigat kaysa sa tinatawag ng pagkakataon. Okay? Kunyari, meron lang nasabi ang isa, parang nagiging trigger siya. Tapos bigla kang nagagalit. No? O kaya nagkakaroon ka ng feelings of rejection, inabandon na ka na kunyari, na-criticize ka lang, ay bigla nang parang feeling mo, ay na-atake na yung buong personhood mo. When actually, napakaliit lang yung nangyari, ang ginawa, kaya lang dahil sa baggage sa nakaraan, parang napakabigat nito at parang lumalala. Ito ba yung tinatawag na trauma? Kung ang response natin sa mga current circumstances or sitwasyon ay mas malala pa dahil kasama pa yung response natin in the past na nadadala hanggang sa kasalukuyan. Kung hindi na process ng maayos, ay maaaring makaapekto ito sa pakikitungo natin sa iba, sa style ng ating pamumuno, kung tayo isang boss or leader sa ating ministry, at pagtingin natin sa sarili at pagtingin natin sa ibang tao. Ang maaaring maging epekto nito ay insecurity at low self-image, na lumilitaw sa pagiging masyadong controlling or authoritarian. Di ba? Meron yung masyadong parang palaging boss na lang siya, palagi siya lang yung masusunod. Maaaring maging perfectionist, no? Parang hanggang dapat maayos ito, no? Manipulative, excessive na pagkabalisa or depression, kakulangan ng pagtitiwala sa iba, o kaya naman ay nagiging people pleaser or overly guilty tayo. Kaya nga maraming magagaling at gifted na Christian leaders ay maaaring mag-fail dahil hindi nila naharap at na-process ang mga masasakit at nakalipas na nakaraan. Dahil kahit marami silang nalalaman sa Biblia at nagkaroon sila ng training sa ministry, kung hindi nila bigyan ng atensyon ang kanilang buhay emosyonal, ay maaaring maging hindrance din ito sa kanilang buhay Kristiyano at pagkakaroon ng effective ministry. No? Sa ating ngayon, meron tayong emphasis simbahan sa training, sa pagdi-disciples, lalo na sa ating meron tayong mga cell leaders na nangunguna, worship leaders, leaders ng mga young people at mga different groups, fellowship age groups. Kung minsan, naiisip natin na ang training lang ang kailangan or pagkaalam sa Biblia. At hindi natin nabibigyan tuon ang mga hurts in the past na maaaring makaapekto sa kanilang ministry at relasyon ngayon. Kaya kung minsan nagkakaroon ng away, no? Bigla na lang nagkakaroon ng away. Nasaan ang galing yun? No? Yung pala ay dahil naaapekto, na-trigger yung isa ng kanyang mga hurts sa nakaraan. Ang ating kwento ngayon ay isang halimbawa ng isang taong ginamit ng Panginoon upang ma-liberate ang Israel sa kamay ng mga nagpapahirap sa kanila. Ngunit dahil sa kanyang trauma, nakadevelop siya ng mga attitudes na nagresulta ng trahedya sa kanyang buhay. Ang pangalan niya ay Jephthah. Okay? Or iba sa Tagalog, no? Jephthah. Jephthah sa Tagalog. Okay. Siguro maganda na pakinggan natin ang scriptures kung paano parang inuulat o ang kwento, paano siya kunikwento ng banal na kasulatan. So, babasahin ko yung Judges 11:1-3. Si Jephthah na taga-Gilead ay
ay isang matapang na mandirigma. Si Gilead ang kanyang ama, at ang ina niya ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. In other words, prostitute. Okay, isa siyang prostitute. May iba pang anak si Gilead sa kanyang tunay na asawa. At nang lumaki ang mga ito, ay pinalayas nila si Jephthah. Sinabi nila, wala kang mamanahin mula sa aming ama sapagkat ikaw ay anak sa labas. Kaya umalis si Jephthah at nanirahan sa Tov. Doon ay nagbuo siya ng pangkat ng mga taong itinakwil din ng lipunan at sama-sama sila sa pagdarambong. Okay. So ito yung istorya ni Jephthah. Ano yung mga malalaman natin tungkol kay Jephthah? Una, siya ay taga-Gilead. Ito ay isang rehiyon sa Israel sa kabila ng Jordan River. No? Yung marami sa Israelita, dito nakatira malapit sa Mediterranean Sea. Tapos merong bundok, doon sa kabila yung Gilead, yung tinatawag na Transjordan tribes. Isa pang malalaman natin, isa siyang matapang naman dirigma. No? He's called a mighty warrior. Okay? Ang tatay niya ay si Gilead, at tignan mo, Gilead yung pangalan ng rehiyon, Gilead din yung pangalan ng tatay niya. Makikita mo na isa siyang pinuno, no? Isa siyang namumuno. Ngunit, ang kanyang ina ay isang prostitute. Produkto ng panandali ang pagtatalik ng kanyang ama na si Gilead at isang prostitute. At dahil dito, siya ay anak sa labas, kaya na makikita natin na medyo malabo ang background ni Jephthah, na sa isang tabi, isa siyang kilaling himagsik sa digmaan, ngunit sa kabilang tabi, siya ay tinuturing na parang bastard or bastardo or anak sa labas. Nung siya ay bata, lumaki siya sa piling ng kanyang ama ng may sekuridad at pagkalinga. Ngunit sa kanyang paglaki at paglaki ng kanyang mga kapatid at pagpano ng kanyang ama, siya ay tinaboy ng kanyang mga kapatid. Kahit ano pa man ang kanyang naging accomplishments. No? Biro mighty warrior siya, pero tinaboy siya. Upang hindi siya maging kahati sa kanilang mamanahin. No? Medyo common yun, di ba, sa lupa. Yung pag-aaway sa mamanahin. Naku, pag dito to kailangan paalisin natin para hindi siya kasama sa pagmamana. Kaya nga nanirahan si Jephthah sa malayong lugar kung saan wala siyang kapamilya man lang. Ang trauma na ito ng rejection, abandonment at pagtaboy ng kanyang sariling pamilya, ang humubog sa pagkatao ni Jephthah at ng kanyang pakikipagrelasyon sa iba. Kasama na rin sa pakikipagrelasyon niya sa Diyos at nagkaroon to ng epekto sa kanyang pamilya. Ito rin ang siyang nag-impluwensya sa kanyang pagmamalakad bilang leader at tagapagtanggol ng Israel. Kasi pinili siya na tagapagtanggol At makikita natin later on kung paano siya napili. So nagkaroon siya ng trauma in the past nung siya ay tinaboy at rejection. Anong naging epekto ng trauma kay Jephthah? At anong naging epekto nito sa relasyon niya sa iba? Babasahin natin yung susunod na talata, pero bago yon, makikita natin na natuto siyang tumindig sa kanyang sariling lakas bilang isang mighty warrior. No? Sige, palayasin niyo ako, hindi ako magmumukmok. No? Kukuha ako ng mga tao, at sige, gagawa kami ng paraan upang mabuhay. No? Yung mga scoundrels din, kinuha niya, at siya yung naging leader ng mga bandido. Pangalawa, natuto siyang magmanipula ng mga sitwasyon at ng ibang tao para sa kanyang pansariling interes at kapakanan. Kasi nga, wala nang nag-care sa kanya So usually, pag nangyayari, sige, kung taboy niyo ako, I will live for myself. No? Ako na bahala sa sarili ko. I will be a self-made person kung hindi niyo ako tutulungan. No? Parang tumigas siya tumigas. No? May mga positive things doon, meron ding negative. No? Positive dahil syempre, nabuhay siyang mag-isa, pero siya ay tumigos at naging opportunistic at manipulative siya sa iba. Makikita nyo ito sa negotiation niya sa mga elders ng Israel.
Nasusundan niyo ba yung istorya? Oo, sige. Pagkalipas ng ilang panahon, nilusob ng mga Amonita ang Israel. Dahil dito, si Hepta ay pinasundo mula sa lupain ng Tob ng mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, ikaw ang manguna sa amin sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Sumagot si Hepta, hindi ba't nasuksuklam kayo sa akin, kaya ninyo ako pinaalis sa Gilead? Bakit lalapitin niyo ako ngayong nanghaharap kayo sa panganib? Okay? Tama naman, di ba? May pagka-utilitarian sila eh. Sige, kunin na natin para hindi tayo yung lalaban sa gera. Ngunit sinabi nila, ito yung mga elders ng Israel, ikaw ang nilalapitan namin ngayon sapagkat gusto naming makasama ka sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Gusto rin naming ikaw ang mamuno sa Gilead. Pero ang ibig ng mamuno rito ay iba eh. Sa Hebrew, ang term ng mamuno rito is military leader. Hindi siya yung magiging leader ng lahat. Siya lang yung magiging leader sa gera. Okay? So, iba yung Hebrew word na ginagamit. Katsin ang ginagamit dito. Ngayon, ayaw to ni Jepta. Sinabi ni Jepta, kapag isinama ninyo ako sa pakikipaglaban sa kanila at niloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalanin ninyong pinuno. Dito, yung term na pinuno ay Rosh. Ibig sabihin, siya yung talagang mamumuno, political leader. No? So parang ang offer ng mga elders, sige, gagawin namin ikaw military commander. Ikaw lang yung mamumuno, pero hindi ka mamumuno sa amin. Siya nakipag-negotiate, no? Sige, kung isama niyo ako, gusto ko, political leader ako. No? Ako yung mamuno ng lahat. Hindi lang ako isang military leader. So magkaiba yung word na ginagamit sa pinuno dito. Sumikat sila, oo, ikaw ang gagawin naming pinuno. Saksi natin si Yahweh. Di napilitan na rin sila, no? Sumama nga si Jepta sa matatandang pinutong patungang Gilead at ginawa siyang pinuno at tagapamahala ng mga taga roon. Pinahayag ni Jepta sa mispa sa harapan ni Yahweh ang mga patakaran niya bilang pinuno. Siguro maganda na makita natin ang konteksto ng digmaang ito. Makikita natin to sa Judges 10:17-18, no? So bago ito pa dun sa storya ni Jepta, dumating ang araw na naghahanda sa pakikidigma ang mga Amonita laban sa mga Israelita. Ang mga Amonita ay nagkampo sa Gilead, sa Mispa naman ang mga Israelita. So parang nagharap sila, no? Nag-usap ang mga taga-Gilead at lahat ng taga roon kung sino ang mangunguna sa atin sa pakikipaglaban sa mga Amonita ay siya nating kikilalaning pinuno ng buong Gilead. Sinabi na nila to, Rosh, kung sino lumaban sa atin, magiging pinuno siya ng buong Gilead, Rosh. Pero nung kinuha nila si Jepta, sabi, military commander ka lang, hindi ka magiging pinuno namin. Wala sa mga taga-Gilead ang handang makipagsapalaran upang manguna sa pakikipaglaban sa mga Amonita. At sa panahon ng kagibitan, naalala nila si Jepta ang kanilang tinakwil na kapamilya. Tanyag si Jepta sa pakikipaglaban, kaya nga siya ay kanilang pinasundo upang siya ay lumaban para sa kanila. Upang makumbinsi nila si Jepta, inalok nila siya upang maging commander ng militar, kagaya ng sinabi ko. At hindi nga pumayag si Jepta dito. Okay? Ito yon sa Judges 11:4-11. Dahil sa mga nangyari, alam ni Jepta na nilipitan lang siya ng mga taga-Gilead dahil sa kanyang nilang pangangailangan ng pandirigma. No? Parang meron lang silang ulterior motive sa kanilang interes. Hindi dahil sa handa nila siya ulit tanggapin bilang kapamilya. Kaya hindi siya pumayag na gawin lang siyang commander ng militar, ang ibig niya ay siyang mamuno sa lahat. Kaya nga ang sagot ni Jepta sa mga elders ng Gilead, hindi ba't nasusuklam kayo sa akin kaya hindi niyo ako pinaalis sa Gilead? Bakit lalapitan ninyo ako ngayong naghaharap kayo sa panganib? Tama naman si Jepta, di ba? Ngunit yung kanyang strategy ay pagiltihin
yung kanyang kausap. Ang tawag dito is gaslighting, no? Ikaw dapat, tapos yung parang ibabalik mo sa kalaban mo, no? Para siya yung magigilty. So parang nagkaroon siyang feeling victim, no? Magpapa-victim ka, no? Parang kasama yan sa strategy ng pagmamanipulate. Upang makuha niya ang kanyang gusto, maging pinuno ng lahat. Ito talagang gusto ni Jephthah. Bakit? Dahil, siyempre, pamumunuan niya na yung mga nag-reject sa kanya. Okay? So, siya na ang magiging control niya na yung mga taong tinakwil siya. Okay? Kaya sa huli, pumayag na rin ang mga elders ng Israel. Wala silang choice. Sabi nila, ikaw ang gagawin naming pinuno, saksi natin si Yahweh. Kaya gumawa si Jephthah at mga elders ng isang kasunduan sa harapan ni Yahweh. Ngunit kung titignan natin, hindi naman talaga nila kinonsulta si Yahweh sa kanilang mga naging aksyon. Ginamit lang nila ang pangalan ni Yahweh upang ma-legitimize ang kanilang mga pansariling interes. Sa panig ng elders upang may lumaban sa giyera na kapalit nila, sa panig ni Jephthah upang makabalik siya sa posisyon na may kapangyarihan at status sa Israel, kung saan pati ang mga kapatid na nagtaboy sa kanya ay sa ilalim sa kanya. Kung minsan naaalala ko, pag nababasa ko itong storyong to, naalala tuloy yung mga politiko natin na gumagamit ng Biblia, no, at lengguwaheng relihiyon para ma-justify ang kanilang mga actions. Ngunit nasasangkot naman sila sa pagiging korap, pagpatay, pagsisinungaling, o kaya naman ay ganid sa kapangyarihan. Ito ang tinatawag ni former C.J. Sereno at ni Ate Melba Magay na performative Christianity. Ginagamit ang relihiyon at ang Biblia para sa ating social status, political interest, upang makakuha ng supporters at boto. No? So luluhod ka na lang, pagpe-pray ka, akala ng mga tao, bait-bait mo. No? Pero kung tingnilaan ang kanilang buhay, ay hindi naman nakikita yung values of the kingdom sa kanilang buhay. Upang ma-legitimize ang kanilang ginagawa na kamalian sa pamamagitan ng pagkuha ng simpatya ng madla na tayo ring mga religious. No? So, kailangan mapanuri po tayo. No? Hindi dahil may public prayer, laying of the hands, o mga nagko-quote ng Bible, o ine-invoke si Jesus at ng Holy Spirit, ay tama na ang kanilang ginagawa. No? Mapanuri tayo. Ang pamantayan pa rin natin ay kung nagpapakita sa kanilang buhay ang mga biblical values, ang pagmamahal sa kapwa, justice at righteousness, katotohanan, faithfulness, respeto sa buhay at dignidad ng bawat tao, at tunay na dependent sa Diyos at hindi sa sarili. Pero balikan natin yung kwento ni Jephthah. Anong naging coping mechanism ni Jephthah sa kanyang karanasan ng rejection at abandonment ng kanyang pamilya? Siya ay naging opportunistic, naging tuso, magaling sa negotiations at manipulations upang mapaglaban niya ang kanyang sariling interes. Hindi naman masama na ipaglaban natin ang ating karapatan, lalo na sa mga mapagsamantala. No? Kailangan kung inaabuso ka, kailangan magkaroon ka ng parang sabihin natin ng boundaries, tinatawag nilang boundaries, na hindi mo ako pwedeng abusuhin. No? Mahalaga rin yun no? Ang kaibahan kay Jephthah ay hindi lamang niya pinaglaban ang kanyang karapatan, bagkus ginamit niya ang sitwasyon upang magkaroon ng kapangyarihan at makontrol niya ang mga taong umapi sa kanya. Siya mismo ang naging mapagsamantala at gumamit ng ibang tao para sa kanyang sariling interes lamang. Iba't iba ang reaksyon natin sa trauma. Depende sa uri nito at ilang taon tayo nung ito'y nangyari. Sino ang gumawa nito? Kung meron bang tumulong sa atin nung time na yon? Kung na-share ba natin ito sa ating mga magulang o sa pinagkakatiwalaang tao? Maaring reaksyon ay mga panic attacks, insomnia,
palaging aburido o magagalitin, pag-iisip na mag-suicide, depression, kawalan ng tiwala sa sarili o sa iba. Maaari rin na sa katulad ni Jeff, tayo nagiging segurista, mapagmanipula, overconfident sa sarili, pagiging controlling sa iba, o kaya naman ay may matinding paghangad ng kapangyarihan upang mapunan ang inaakalang kakulangan. Kuminsan naman ay nagkakaroon na ng tinatawag na mental health disorder na nangangailangan na ng professional help tulad ng pagiging narcissistic or borderline personality disorder. At maaari ring physical na sintomas ang epekto sa atin. Hindi ka makatulog, di ba? Palagi kang merong bug, no? Yung parang nagkakaroon ng arrhythmia, parang bumibilis yung puso. Alam niyo, meron akong karanasan nung time ng Pangulong Duterte. Dahil against ako sa extrajudicial killings, no? Gusto ko lang sabihin sa inyo dahil mahalaga sa akin ang buhay ng tao na sinasabi rin sa Biblia na huwag kang papatay. Mahalaga na may proseso na malaman kung siya ay guilty o hindi. At hindi ako naniniwala na preemptive killing. Patayin mo muna bago ka patayin. No? Hindi mo ba nga malaman kung siya ay guilty or not. So malakas yung aking stand doon. At dahil malakas yung stand ko, parang nung si Senator De Lima nakulong dahil nag-take ng stand sa EJK, parang binisita ko siya noon sa kulungan. Kasama rin yung mga kasama kong evangelicals upang ipanalangin siya at bigyan siya ng Bible nung time na yun. Ang nangyari, merong isa akong kasamahan na nagalit sa akin. At inatake ako ng inatake sa social media. No? Meron kaming grupo noon, tinatawag na Christians for Life and Dignity. Nung nalaman niya na binisita ko si De Lima, no? Kasi ayaw niya sa mga dilaw daw. Hindi naman ako dilaw, no? Wala akong political affiliation. Basta ang malakas ang stand ko sa aking, sa EJK, no? Parang kung ano mga pinagsabi sa akin sa SOCMED. Yung parang cyberbullying ang nangyari. Ewan ko, naranasan na ba ng mga kabataan yun? No? Alam natin na may mga nagsusuicide na kabataan dahil na cyberbully sila. Di ba? Ang hirap na karanasan na parang pinagtutulungan ka sa social media. So, ang nangyari, parang hindi na kami nag-usap, no? Pero kung minsan nakikita ko pa siya. Pag nakikita ko siya, no? So parang sige na, hindi kami nakapag-usap. Dahil parang, syempre, parang inaaway ako ng inaaway, sabi ko. Pag nakikita ko siya, parang tumataas yung blood pressure ko. Sabi ko, matataas, wala namang kinain, wala namang ginawa. Bakit tumataas yung blood pressure ko? No? Doon ko na-realize na yung trauma, naging trauma kasi sa akin yun. Kasi first time kong ever na nabully sa social media, na-attack sa social media. No? So, parang masyadong malaki yung impact sa akin nang nangyari. Na-realize ko later, doon ka lang na-realize, na pag-isipan ko, bakit? Dahil yung trauma ko nagmamanifest as a physical symptom. No? Okay. So, dahil nga hindi naman ko masyadong na-process emotionally, yung pala, tumataas yung blood pressure ko, ang taas-taas. At dahil doon, tumupo talaga ako at pinag-isipan ko kung ano talaga yung naramdaman ko nung time na yon. Yung galit na naramdaman ko rin, yung unfairness na naramdaman ko rin. At syempre, public yun eh. Biro mo, lahat sa social media mababasa yung pag-atake sa'yo. Yun ang medyo mahirap, di ba? Na parang publicly you are being humiliated. Pero dahil na-process ko siya, parang nung nakita ko siya ulit, hindi na tumataas yung blood pressure ko. No, parang na-process ko. So na-realize ko na ito pala yung cause. Pero later on, praise God, nag-apologize rin siya sa akin. No? Humingi siya ng tawad sa kanyang ginawa sa akin. At dahil doon, ay madali naman magpatawad eh. No? Dahil, siguro mali yung pagkakasabi ko. Kung meron sincerity yung person na nagsabi sa'yo, no? Sa akin, kunyaring nagsorry talaga siya ng sincere, madali namang mawala yung sa akin yung sakit. No? Hindi ko na yun matatandaan. At dahil doon, parang naging magkaibigan ulit kami. No? Pareho pa rin ang aming pinaglalaban. Ngayon, okay na kami.
Ikaw ba ay nakaranas ng isang childhood trauma? Anong naging epekto nito sa buhay mo at sa relasyon mo sa iba? Maaaring ang sakit na naranasan na ito ay naidadala mo sa ibang sitwasyon, kaya nagiging mas mabigat ang reaction mo dito. Ang simpleng bagay ay maaaring mapalala dahil sa past trauma. Kung ang isang maliit na bagay ay sobra-sobrang epekto sa'yo, masyado kang nagagalit, nagpapanik, natatakot maiwanan dahil nagkaroon ka ng abandonment experience sa nakaraan. Pag-isipan mo, no? Mayroon bang nagtitrigger nito na kailangan mong balikan at i-process sa harap ng Panginoon, ha? Hindi natin makakaya ang sakit kung tayo lamang. No? Kung tayo lamang ang babalik, no? Kuminsan kaya mo nga kinakalimutan sa sobrang sakit eh. Kuminsan nga mas madaling mag-escape na lang. Trabaho ka ng trabaho, okay? Manood ka na lang ng Netflix, no? Kasi ayaw mo nang tandaan, masyadong masakit. O kaya mag-shopping ka na lang, no? Para masaya, o mamasyal, no? Para makalimutan. Pero hanggang hindi natin ito haharapin at ipoprocess, makaka-apekto to sa ating relasyon at sa ating ministry. Kaya po, mga kapatid, mahalaga na siguro kung meron kang ganong karanasan, ay kung may mapagkakatiwalaan kang tao, ay maaaring ito na yung oras na ma-share mo ito sa kanya. Okay? Mahalaga na dapat ito yung taong mapagkakatiwalaan. No? Ayaw natin rin naman na machismis. Hindi mo kailangan sabihin sa lahat ng simbahan. No? Siguro, mag-pray ka na, Panginoon, kanino ko ito pwedeng ma-share, itong precious na nangyari sa akin. No? Yung napakasakit na nangyari sa akin, upang mapag-pray ako. No? Hindi ka agad magkakaroon ng paghihilom, pero at least magsisimula na ang paghihilom. At madadala mo to sa presensya ng Diyos. So Lord, nasaktan ako. Ito yung nangyari sa akin. Ako nga ang ginagawa ko sa sinusulat ko No? At sinusulat ko sa harapan ng Panginoon. Ito yung nangyari sa akin. Ito yung naramdaman ko. No? Dito ako nasaktan. No? Parang ina-identify mo yung feelings mo sa Panginoon. At Lord, kayong tumulong sa akin upang magkaroon ako ng healing at hindi ito makaapekto sa pangkasalukuyang kong buhay. No? So gawin natin po ito, ha? Para hindi tayo maging katulad ni Jephthah na parang naging pati yung relasyon niya sa iba ay nagkaroon ng epekto. At makikita pa natin later na nagkaroon siya ng trahedya sa buhay. Ano naman ang naging epekto ng trauma sa relasyon ni Jephthah sa Diyos? No, pati sa relasyon niya sa Diyos, nakaroon ng epekto itong trauma na ito. Basahin ko. Ito na, nagdigmaan na sila, no? Start na ng digmaan. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jephthah. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Gilead, at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita. Sumumpa si Jephthah kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay niyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko. No? Nag-vow siya na i-offer niya as a burnt offering kung sino ang sasalubong sa kanya. As long as God gives him the victory. No? So nagkaroon siya ng isang panata sa Diyos. Sumunod, sinalakay nga ni Jephthah ang mga Amonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nagapi nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Keramim. Marami silang napatay na Amonita. Okay. Ang gawa ng Spirit of the Lord, Spiritu ni Yahweh, ay makikita, so ito yung English gusto ko lang i-emphasize yung
English made a vow. And Jephthah made a vow to the Lord and said, if you will give the Ammonites into my hand, then whoever comes out of the doors of my house to meet me when I return victorious from the Ammonites shall be the Lord's, to be offered up by me as a burnt offering. Okay, parang sacrifice. Okay. Kung makikita natin, ito yung mga verses sa Judges, no? Ang makikita natin, ang gawa ng Espiritu ni Yahweh ay nagbibigay ng kalakasan sa mga leader na tagapagtanggol sa paglaban nila sa mga dayuhang mapagpanupil sa Israel. Ang presensya ng Espiritu ay pagpapatunay na sigurado na ang tagumpay sa tulong ng Panginoon. Hindi na kailangan pa ng isang sumpa o pangako sa leader para makabit ang tagumpay. Ang mahalaga lamang ay magtiwala sa pangako at presensya ng Espiritu at magkaroon ng tapang sa pakikipaglaban. Dahil nga, nandyan naman ang Panginoon. Nandyan naman ang presensya ng Espiritu. So, tingnan mo ito The Spirit of the Lord came upon Othniel, and he went outward, and the Lord gave Cushan-Rishathaim of Aram into his hand. The Spirit of the Lord took possession of Gideon, and he sounded the trumpet. When they blew the 300 trumpets, the Lord set every man's sword against his fellow, against all the army. The Spirit of the Lord rushed on him, then he found a fresh jawbone of a donkey, and with it he killed 1,000 men, Philistines. Kung makikita nyo, wala namang nag-vow. No? Nung gumalaw ang Spirit ng Lord, nagkaroon sila ng tagumpay sa gera. At kung makikita natin sa structure ng passage nito, ayon kay Barrow-Webb, sabi, then the Spirit of the Lord came upon Jephthah, and he passed through Gilead and Manasseh. And Jephthah, sa gitna, Jephthah made a vow to the Lord. And then, so Jephthah crossed over to the Ammonites to fight against them, and the Lord gave them into his hand. Ang magkakonekta rito, yung A and C. The Spirit of the Lord came upon Jephthah, and the Lord, he crossed over, and the Lord gave them into his hand. Parang singit itong vow. No? Siningit lamang. At hindi ito kailangan sa kanyang pagtagumpay. No? So, mali po kung ang lesson ng passage ito, kung nabasa nyo ito, hindi ang lesson kailangan mag-vow tayo sa Lord para makuha natin ang answer sa prayer. Kasi hindi kailangan itong vow na ito. Dapat dahil nariyan na ang Espiritu ng Panginoon, kahit na wala yung vow, ay ibibigay pa rin ng Panginoon ang tagumpay. No? Kailangan ay magtiwala lamang sa Kanya. Okay. Kaya nga nakakagulat, bakit ito ginawa ni Jephthah? No? Kung sapat na ang paglukob ng Espiritu ni Yahweh, bakit kailangan pa ni Jephthah gumawa ng isang sumpa? Hindi ba siya naniniwala na magkakaroon siya ng tagumpay? At kailangan meron pa siyang gawin para siguradong mananalo siya sa digmaan? Nakita natin ang negotiation ni Jephthah sa mga elders ng Israel, na magaling siyang mag-bargain, no, for his own advantage. Ngunit makikita natin na itong attitude na ito ay naidala rin ni Jephthah kahit sa relasyon niya sa Diyos. Sa panahon nila noon, may paniniwala ang mga bansang nakapapalibot sa Israel na kailangan isakripisyo ang isang anak para makuha ang pabor ng kanilang mga Diyos-Diyosan at makantan ang tagumpay sa digmaan. No? Parang si Jephthah ay na-influence na ng mga Kananita, mga Canaanites, at nagkaroon na rin ng ganong paniniwala na wala naman sa kautusan ni Yahweh. No, walang-wala sa kautusan ni Yahweh ito. Na kailangan meron kang i-offer na sacrifice para magkaroon ka ng tagumpay. Ngunit hindi sapat kay Jephthah ang paglukob ng Espiritu ni Yahweh. Gusto niya talagang manigurado na mananalo siya. Kaya gumawa siya ng isang sumpa kay Yahweh na magbibigay ng isang alay, a burnt offering or sacrifice, kung bibiglang lang siya ni Yahweh ng tagumpay. Ito ang kanyang bargaining chip to ensure victory, kahit sa totoo ay hindi naman ito kailangan. Makita mo yung kanyang pagiging sigurista.
Dito mo makikita na ang trato ni Jephthah kay Yahweh ay para lang siyang Diyos-Diyosa ng mga Canaanites. Na kailangan mong bigyan ng bribe para bigyan ka ng pabor. Taliwas ito sa nature ni Yahweh. Hindi niya kailangan ng bribe. Ang kanyang biyaya, ang kanyang binibigay nang walang kapalit. No? Kung saan nag-iisip tayo na kung gawin ko lang ito, siguro bibigyan ako ng biyaya ng Diyos. No? Parang meron kang bribe. No? Siguro promise ko na lang ito para ibigay ito ng Panginoon yung yung sagot sa prayer ko. No? Saan ang gagaling yun? Hindi ganun ang nature ng God. Hindi siya politiko na pwede mong i-bribe. No? Para kung makakuha ka ng pera sa flood control. No? Hindi ganun ang Panginoon natin. Pero dahil sa kanyang trauma at dahil sa paghubog sa kanyang mga karanasan, parang naging ganun na rin ang attitude niya sa Diyos. Na ang Lord, bibayayaan lang ako pag meron akong ginawang maganda o parang meron akong pabor, no, na ginawa para sa kanya. Ay, magsisimba na lang ako para biyayaan ako, no. Pero iba yung kanta kanina no. Sa biyaya tayo nabubuhay, no. At hindi kailangan sulsulan at bigyan ng bribe ang Diyos para bigyan niya tayo ng favor sa buhay. No? Maling pag-iisip yun. Pero ginawa ito ni Jephthah sapagkat ang paglaban ni Jephthah sa Amonita ay hindi dahil sa kadahilanan lang na ibig niyang iligtas ang mga taga-Gilead sa opresyon o para ma-defend niya ang pangalan ni Yahweh. Siya ay pumayag para sa isang personal na dahilan. Gusto niyang maging pinuno ng mga taga-Gilead. At para sumailalim ang mga tumaboy sa kanya. So he was fighting for his own acceptance, his own security, his own desire for a place in the world. He was fighting against what he felt to be less than ideal, even a shameful family background. Kaya kung matalo siya, ay babalik siya sa dating pagtrato sa kanya, isang bastardo na pinagtabuyan at walang pwesto sa kanyang pamilya at komunidad na kinagisnan. Hindi niya na makakaya ito. Hindi niya ito pahihintulutang muli. Kaya gumawa siya ng vow para sa kanyang sarili, sa kanyang tingin, ay maging sigurado na magkakaroon siya ng tagumpay. Nagkakaroon ka ba? Nakikita niyo ba kung paano nagkakaroon ng epekto ang isang trauma kahit nasa relasyon natin sa Diyos? No? Nagkakaroon, maaaring magresulta to ng kakulangan sa pagtitiwala sa kapangyarihan, katapatan, at pag-ibig ng Diyos. Palagi natin itong tuloy din na doubt. Mahal ba talaga ako ng God? Iiwanan, talaga bang palagi ang Lord nasa akin? Magkakaroon ka ng konting pagsubok, no? Magda-doubt ka na, mahal ba talaga ako ng Lord? No? O kaya naman, pero magkaroon tayo ng perception na ang Diyos is punisher lamang. No? Pag gumawa ako ng kaunting mali, pak! Bibigyan na ako ng parusa. Okay. O dahil kung may experience nga tayo ng abandonment in the past, hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay hindi tayo iiwanan. Lalo na sa oras na tayo naghihirap at nagkasala. Na kahit tayo nagkasala, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Pero dahil sa ating karanasan, maaari natin itong hindi i-doubt, no? Na at magkaroon tayo ng feeling na tayo iiwanan ng Diyos kung hindi natin tayo gagawa ng maganda or something, no? May pag-aalinlangan ka ba sa Diyos at kawalan ng pagtitiwala sa kanyang kabutihan at pagmamahal? Natatakot ka bang maiwanan? Maaari bang ito ay epekto ng isang trauma nang ikaw ay bata pa? Pag-isipan natin. Okay? Tignan natin yung trahedya sa buhay ni Jephthah. Oops, nakalimutan ko yung verse. So, ang nakakalungkot ay ang vow or sumpa na akala ni Jephthah ay magbibigay sa kanya ng seguridad at political power, naging sanhi ng malaking trahedya sa kanyang buhay. So, nagtagumpay na siya, di ba?
Bumalik siya sa Mispa. Pero sino ang sumalubong sa kanya? No? Sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamborin. No? Siya ang kaisa-isang anak ni Jephthah. Kasi noon, yung mga babae, pag may tagumpay, bumalik yung mga kamag-anak nila sa tagumpay, mga warriors, no? Sumasayaw sila, no? To celebrate the occasion. At dahil nga, love siya ng anak niya, nauna ito, syempre, na sumalubong at nagsasayaw pa. Anong naging reaksyon ni Jephthah? Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit, no? Pagdadalimhati, yun no? At buong paghihinagpis na sinabi, anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Tingnan nyo yung lingwahe niya. Kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panataw kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa. Okay. Anong napansin nyo sa lingwahe ni Jephthah? Ha? Oh, parang sinisi niya ba yung anak niya, di ba? Parang siya ba yung may kasalanan? Okay. Walang pag-amin ng kasalanan. No? So parang ito yung isang picture na nagde-depict ng kanilang, parang mga famous paintings to, no? Kinuha ko to sa mga famous paintings ni Jephthah. Sumagot ang anak ni Jephthah, kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo yun sapagkat pinaghiganti niya kayo laban sa inyong mga kaaway sa mga Amonita. Okay? May pagka-sharing of perspective sila. Kasi wala naman siyang alam. Yung alam niya lang yung galing sa tatay. So kalang-kala niya, ito talaga yung nagbigay ng tagumpay sa kanyang ama. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pakikipagbirhen. Bakit? Ano nangyari? Bakit kailangan bakit pagluluksa yung pagkabirhen? No? Parang ano ba yun? No? Isang explanation lang, although hindi talaga ito yung focus ng aking mensahe ngayon, si Jephthah, hindi yung anak. Ay sa time na yon mahalaga na ang mga babae ay magkaroon ng anak. No? Parang yung kanilang status nakadepende sa kanilang anak. Siya, wala na siyang magkakaroon ng opportunity to have a family of her own. Dahil mamamatay siya ng maaga, dahil nga isa-sacrifice. Kaya gusto niyang i-grieve yung the rest of her life. No, bata pa siya Bakit hindi niya pa na-experience ang buhay? Hindi pa niya na-experience magkapamilya, magkaanak. Pero, i-offer na siya as sacrifice. Kaya sabi niya, hayaan mo ko, ipagluluksa ko ito. No? Sige, gawin mo, ama, gawin mo yan. Pero bigyan mo ko ng oras na ipagluksa ito. Pumayag naman si Jephthah na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkabirhen sapagkat mamamatay siya nang hindi makakapag-asawa. So, ganito yung nangyari. At, so nagluksa yung anak, no? Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang panata kay Yahweh. At siya nga'y namatay na isang birhen. Mula noon naging kaugulian na sa Israel na taon-taon ay 4 na araw na ipagluksa ng mga kababaihan ang dalagang anak ni Jephthah. So she was offered as a sacrifice. No? Napakalungkot na trahedya. Napakasakit ng isang ama ang kaisa-isang anak na napakabata ma-offer as a sacrifice to feed his own insecurity. Sino ang biktima dito? Makita natin ang naging biktima ng vow ni Jephthah ang kanyang sariling kaisa-isang anak na babae. She was a victim of her own father's own ambitions and opportunism.
Dahil sa insecurities ni Jephthah, his need to overcome the rejection of his childhood, the daughter now has to face an early death through no choice of her own. Okay? Ngunit biktima rin si Jephthah. Biktima siya ng kanyang birth circumstances, sa kanyang rejection at discrimination ng kanyang mga kapatid. Biktima siya ng kanyang mga sariling insecurities, his need to belong, his own desire for power in order to secure his position. His daughter lost her life, but Jephthah also lost an only child, the one who will continue his family. Yung magkakaroon ng anak at magkukontinue ng kanyang pangalan. Pareho silang biktima, ngunit iba ang kanilang responses sa victimization. Si Jephthah, sa halip na sisihin niya ang sarili, naibuntong niya pa ang sisi sa kanyang inosenteng anak. Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. No? The father, instead of taking responsibility for his own actions, only saw his loss and not that of his daughters. Instead of saying, I caused this, he says, you caused me this. Even the terrible consequences of his own actions did not lead to self-insight. At ito yung nakakalungkot, na kung minsan tayo ang nagkamali, ay sinisisi pa natin ang iba. At kaya hindi tayo nagkakaroon ng paghihilom, ay hindi tayo nagkakaroon ng responsibility. We don't take responsibility for our own actions. Okay. Totoo, nagawa ito sa atin, pero meron din akong nagawa, no? Na response sa nangyari sa akin. Kunyari, siguro, hindi ko naman sinasabi na ikaw yung may kasalanan, pero meron ka ring sariling responsibility at kailangan may pag-own ng ganong responsibility. Ito ang kanyang nagawa at hindi ko pwedeng akuhin yung nagawa na abuso sa akin, pero pwede kong akuhin ang sarili kong action at response sa mga nangyari sa akin. No? Sa halip na pagsisisi lamang ang ating gagawin. No? So merong pag-ako ng kanyang sariling responsibilidad ang mahalaga. In contrast, maaari tayong matuto sa response. So sinisi niya kanyang pagkakamali, hindi niya prinoses ang sakit na kanyang naramdaman at wala siyang naging insight sa sarili. Pero yung anak ni Jephthah, hinarap niya yung mapait na pangyayari sa kanya. At nag-exercise siya ng agency. No? Agency ay yung kapasidad na magdesisyon sa gitna ng mga limitasyon sa buhay. Hindi natin makokontrol ang buhay. Dahil nga may mga taong nagdedesisyon para sa atin. Pero within the limited circumstances of our lives, we have agency. We have the capacity to decide. Sang si Jephthah, sige, mamamatay ako. Si daughter ni Jephthah, Jephthah's daughter said, okay, i-offer ako sacrifice. Well, bigyan mo ko ng panahon. Gusto ko makasama ang mga kaibigan ko. No? At pagluksa ang mangyayari sa akin. Tingnan mo, hindi niya kasama yung tatay, no? parang hindi niya sinama yung tatay sa months of, yung mga last months of her life. Gusto niya makasama yung mga kaibigan, no? So she exercised her own agency to make a decision even within the limited circumstances of her life. At ang pangatlo, na-process niya to sa pamamagitan ng paglament, no? Paghihinagpis, pagpunta sa Panginoon at iiyak ang nangyari sa Kanya. That is one way that we process our pain. We go to God and we lament. No? Panginoon, ganitong nangyari sa akin. Pakinggan mo ako, samahan mo ako. No? Alam kong naiintindihan mo ako. No? Tulungan mo ako na maghilom, makapagpatawad. Kahit matagal kung minsan yung pagpapatawad, paulit-ulit. Mahirap yung kung minsan paulit. Kung masyadong malalim, kung minsan paulit-ulit yun no? Kung minsan mahirap na yung hindi magic ka agad. Pero may time naman na talagang the Lord will just go and heal, no? Katulad sa akin, once nag-ask na ng forgiveness, tapos ka agad. Wala na yung sakit, wala na rin yung blood pressure na tumataas, no? So, paano rin kung hindi nag-ask ng forgiveness yung person? Pwede ba tayong maghilo? Marami tayong kailangang pag-usapan na wala tayong oras ngayon para pag-usapan ito. Pero ang mahalaga is for us to go back and to process the pain.
before God and maybe before a person na ating pinagkakatiwalaan. Ang malungkot kay Jephthah ay hindi siya nagkaroon ng self-insight. Kung papanood yung susunod na verse, no, yung passage, no, na namatay na yung kanyang anak dahil sa kanyang maling panata, nabunga ng kanyang insecurity sa rejection niya nung pagkabata. Makikita natin na parang wala lang nangyari. Parang hindi na ito nabanggit, yung kanyang anak. Sa halip, makikita natin si Jephthah na naging matigas at lalong naging violent sa iba at napaka-intolerant. Dahil hindi niya hinarap, no, yung kanyang sarili, ay parang naging resulta nito ay galit at violence. Lalo na kahit na ito ay directed pa sa kanyang kapwa Israelita. Ito ay nagpapakita lamang ng consequences ng kawalang ng hindi pagharap sa mga sakit at trauma na nararanasan natin sa buhay. Kuminsan ay nagbubunga ito ng galit at abuse sa iba. Those who have been abused can also abuse others. No. Kung hindi natin haharapin ang trauma sa ating buhay, pati ang mga mahal natin sa buhay na wala namang kamalay-malay, ay maaaring maapektuhan at magdulot ito ng pinsala o kasarian ng kanilang buhay. Dahil nagiging abusado rin tayo. Parang nare-repeat natin yung abuse na ginawa sa atin. Hindi natin sinisisi ang pagkakaroon ng mga masasakit na karanasan sa ating buhay na kuminsan naging sanhi ng iba't ibang klaseng paraan ng pag-response. Ang mahalaga ay ma-recognize natin ito. Kaya nga ito ang ating mga steps, action steps sa ating pagtatapos. Harapin natin ang masakit na karanasan sa buhay, sa piling ng mga taong mapagkakatiwalaan at sa presensya ng Diyos. Alalahanan din natin na naranasan ni Jesus ang ating naranasan. Okay? Was he abandoned? Yes. Was he rejected? Yes. Was Jesus abused? Yes. No. Because ang healing will come from the presence of Jesus. Okay? As you think about the past, in the presence of Jesus, you also imagine Jesus also suffering the same thing as you did. No? Imagine Jesus reaching out to you in your pain. Kasi naiintindihan niya ang nangyari sa iyo. Okay? At siguro, para sa iba't ibang, sa relasyon natin sa isang isa, wag natin kaagad husgahan ang iba. Kung sobra-sobra yung response nila sa maliit na bagay. Dahil may trigger May nag-trigger. Maaring meron rin silang pinagdadaan ng trauma. Sa ating pagtatapos, no, hindi ko masasabi na kuminsan instant ang healing. There are times, yes, when we come to the presence of Jesus and we lay our pains in His presence and we para acknowledge our feelings of guilt, of insecurity, of shame about what happened in the past. There are times when God can instantly heal. Okay? Meron ng times na dahan-dahan ito. Merong times na kung masyadong malalim, maaaring kailangan natin ng professional help. No? Lalo na kung masyadong nagkaroon na ng mental health disorder. Kunyari, masyado ka nag-iisip na mag-suicide ka na, di ba? No? At maaaring ito yung kailangan na ng isang therapy. No? There are different ways by which God can heal. Pero ang simula nito is to acknowledge the pain that we had in the past, particularly our childhood trauma. Siguro sa ating pagtugtog meron tayong music, di ba? Okay. Siguro let's have a time where isa lang memory, kasi overwhelming paano kung marami? Isa-isa lang po, no? Baka hindi mo na makayanan. Iyak ka na lang ng iyak. Ayaw natin naman yun, no? Kahit isa lang na medyo nakaka-bother sa'yo at nasaktan ka, no? Maring kahit hindi pa masyadong malalim, yung medyo isang
masakit na experience sa buhay mo na gusto mong idala sa presensya ni Jesus ngayon. No? Even as we listen to the music. And then I will pray. Okay? Sa ating pagtatapos. Kapwa kong kasimbigo, habis at pait, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sukatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbigo, aking sugatang diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilumin mo aking sagatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbigo. Parang lumalapit kami sa mga sakit na naranasan namin nung kami bata pa at kahit na ngayong mga recent past. Mga ranasan namin sa pamilya, maaari sa ministry, maaari sa school, at sa iba-ibang lugar. Panginoon, kami lumalapit sa inyo. Alam namin na kayong nakakaintindi nito sapagkat naranasan nyo rin ang mga sakit na ito nung kayo'y nasa lupa pa. Kaya kami lumalapit sa inyong healing grace. Lord, touch our hearts, touch our lives. May we find healing in your presence. Thank you, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen.